po ng Holy Family. Na kung saan, doon po lumaki ang aking mama sa Oro 80 Street, ang aking papa naman sa Nickel Street. So magkatabi pong kalsada yon. Doon po ako ipinanganak at doon din po ako bininyagan sa Holy Family Church sa Estrada. Hindi lamang po ang aking mga magulang, kundi mula sa ninuno po. 1940s, wala pa pong gera. Nandito na po ang ninuno ko sa Maynila. Kung saan, doon ko po nakuha ang pagiging matulungin ko, yung pagkakaroon ko po talaga ng puso. Dahil sabi nga po natin, kapag taga rito ka talaga, ang damdamin mo po hindi maililipat. Kung hindi dito po mag-uumpisa, yung damdamin mo para sa kabuuan. Ngayon po, dahil ako ay tumakbo ng huling halalan, yun po ang ibinigay na daan sa akin ng Panginoon para higit ko pong maunawaan ano ba ang ibig sabihin ng pagtulong. Kasi po sa bawat pagbaba ko sa buong District 5 ng panahon po na yan, panahon ng pandemic, ang hirap po ng buhay. Sabi ko po sa aking sarili, kapag totoo ka pala talagang maglilingkod, kahit umupo ka o hindi, ipagpapatuloy mo talaga yung iyong ginagawa. Kaya inumpisahan ko po talaga na ako ay bumaba sa bawat barangay. Sa isang araw, nakakasampu hanggang 12 barangay po ako. Maniwala po kayo o hindi, nakakayanan ko po siya sa araw-araw. Dahil din po siguro sa aking determinasyon na mapuntahan po ang lahat ng ating kababayan. Sabi nga nila, ma'am, di ka ba napapagod? Hindi ka naman nakaupo, hindi ka naman kumikita, hindi ka naman sinasahuran ng gobyerno. Pero alam niyo po ang sagot ko, kapag Panginoon ang gumalaw para sa atin, hindi po natin pwedeng tanungin kung ano yung kagustuhan niya. Ito po ang kagustuhan niya na maibigay sa akin yung katotohanan hanggang sa umikot na po ako ng umikot hanggang sa ngayon. So, syempre, dahil tumakbo po ako ng huling halalan, ang sinasabi po nila kadalasan, politiko kasi yan, kaya bumababa. Pero alam po ninyo, sa halos 3 taon na ako po ay gumagastos sa aking sarili, bumababa po, itinigil ko po ang aking buhay, kundi ibinigay ko po ang aking sarili sa pagtulong. Siguro hindi ko po siya masasabing politiko. Kasi katulad po ninyo, na hindi kayo tumitigil sa pagtulong, ganun din po ako. Nagkataon lamang siguro dahil ako nga po ay tumakbo ng huling halalan. Pero sabi ko nga, hindi natin pwedeng ihinto ang ginagawa natin dahil araw-araw mayroong nangangailangan. Dito po nag-umpisa ang aking advokasya na makatulong sa mga kabataan at mga senior citizen na kung saan nabiyayaan po ako ng Panginoon sa maraming bagay. Kaya gusto ko po itong ibahagi, lalo na po sa ating mga senior citizen. Hindi po ako namimigay lamang ng pera dahil gusto ko lamang pong magyabang. Kung hindi, ito po yung nakita kong paraan para ang senior citizen po natin makabili ng gamot, makabili ng pagkain, mapili po niya kung ano yung mas higit niyang pangangailangan. So doon po siguro napansin po ng mga tao yung aking pagtulong dahil nga dire-diretso po ito hanggang sa dumating po ako sa pakikipagtulungan ko po sa National Commission of Senior Citizen, yung online registration para sa ating mga senior citizen na kung saan ito po ang paraan para lahat ng senior citizen sa buong Pilipinas ay ma-online register dahil nga po lahat ng senior kailangan malaman yung kabuuan kasi po naibaba na ang 43 billion pesos na pondo para sa health insurance ng mga senior citizen na kung saan bawat senior citizen ay entitled ng 5,000 pesos worth of health insurance. Ito pong health insurance, hindi po ito gagawin kung wala ka na sa mundo. Kung hindi, ito po ang health insurance na magbibigay gabay na matugunan ang pangangailangan sa pangangatawan at kalusugan po ng isang senior citizen. Kaya po may online registration para mas mapadali po ang pagtulong ng iba't ibang ahensya at madali rin pong matugunan ang pangangailangan ng mga senior citizen. At the same time, at least po kung kayo ay nakarehistro na, kahit hindi po kayo updated sa inyong barangay or sa iba pong lugar, dito po siguradong kasama at kabilang po kayo sa benepisyo ng ating gobyerno. Ito naman po ay programa ng National
program ng ating presidente na kung saan botante ka o hindi, ang isang senior citizen po ay entitled na makatanggap ng kanyang benepisyo. Kaya ito po ang aking isinulong dito sa Maynila para malaman po ng ating mga senior citizen yung kanilang benefits at kanilang karapatan bilang isang senior. Kasi kadalasan po ng aking na-encounter ng mga senior citizen, kapag may pangangailangan po sila sa gamot o pagpapacheck up, pag tinatanong ko po sila, sinasabi nila sa akin, "Ma'am, nakakahiya kasi lumapit kung saan-saang ahensya. Kasi parang ang tanda-tanda ko na, baka sabihin naman, tumanda ako, tas ganito pa ang naging sitwasyon ko." Hindi na po natin papayagan na yan po ay mangyari. Dahil ang gusto po ng ating gobyerno ay mapanatiling malusog at humaba ang buhay ng ating mga senior citizen. Kung saan, ang health insurance po ninyo ay entitled kayo ng libreng physical and medical check-up every year. Meron po kayong libreng check-up sa mata, sa tenga, sa puso, dental check-up, libreng laboratory. At matugunan din po yung gamot na pwede nating maitulong sa ating mga senior citizen. At least po, yung mga ginagastos po ninyo sa inyong paglalaboratory, pwede nyo na po maitabihan. Lalo na po nandito na yung programa na pwede po ninyong makuha every year. So, ang kagandahan po dito sa online registration, botante ka o hindi, ikaw po ay may karapatan na magkaroon ng benepisyo. Kaya po ito ay binababa ko sa bawat barangay para po malaman ng ating mga senior. Kasi sa sobrang kalituhan nila, na ma'am, ano ba yung aming 500 pesos every month? Ano po ba yung 1,000 daw? Actually, iba naman po kasi ang programa ng local government, iba naman po sa national. Kumbaga, ito pong national program, ito po ay pangkalahatan. Kaya kahit na hindi ka bumuboto na o hindi ka na aktibo sa pagboto, kasama ka po dito basta ikaw ay senior citizen na pataas. So ito po yung binababa ko. Kaya kung kayo po, gusto ninyong maibaba po natin ito sa mga katulad ninyo ng mga senior citizen, sabihin nyo lang po sa akin at ako po ay tutulong sapagkat meron po tayong mga encoders dyan na ibababa. Tayo po ang mag-a-assist sa mga senior citizen. Ipapaliwanag po natin kung kailan at paano ba itong mga programa na makukuha po nila. So, magandang balita po. Ewan ko lang po kung kayo ay may idea dito sa online registration. Meron po ba kayong idea tungkol po dito? Parang wala po, naka-register, opo. Basta kayo po ay nakarehistro na, okay po yan. But make sure lang po na yung pagrehistro po ninyo ay nasa tamang proseso. Kasi kadalasan po, yung hindi po nakakaalam ng pagpaparehistro, kadalasan may nai-skip silang mga tanong or sagot, yes po. Na ibinigay ng number na daw hanggang lifetime na po yun. Actually, yung online registration, sa bandang huli po talaga, meron yung RRN number. Ang tawag po doon, RRN number, yung Registered Reference Number, na kung saan yun po ang number ninyo na magpapatunay na kayo po ay narehistro na online. So, kumbaga, yun na magpapatunay na kayo po ay rehistrado at ang inyong pangalan ay naipasok na po sa system ng National Commission of Senior Citizen. Ngayon po, dito sa online registration, wala po tayong ginagamit na kahit na anong forms. Kasi ito po ay actual na online registration, face-to-face. Dahil kapag kayo po ay may sinagot na katanungan, ito po ay direct sa system ng National Commission dahil ito po ay online. At the same time, at the end ng online registration, pipicturean po kayo, hawak ang inyong ID. Bakit po ito maganda? Sapagkat ito ay pagpapatunay na ang mga nire-rehistro talaga ay mga senior citizen. Siyempre po, kung sa 43 billion, ang kailangan po natin marehistro ay nasa halos 12 million na mga senior citizen. Sa ngayon po, nasa 5 million mahigit na po ang narehistro natin online. So, konti na lang po ang ating kailangan. At least 8 to 9 million po na senior citizen. Maililipat na po ang budget na 43 billion sa NCSC. Tandaan po ninyo, ang National Commission of Senior Citizen ay sariling ahensya po ng mga senior citizen.
So, gawin po ninyo ito at ituring ninyong sariling tahanan. Yes po. Ma'am, kasi yung po sa barangay namin, first time kong nakapilat ng form na galing sa DSWD para dun daw po dun sa sinasabi natin ngayon na online registration. Yung po ba'y na-activate ng DSWD dahil kami po mga sinusit sa aming barangay, nakapagpilatan po ng form, pero hindi po online. Kailan po yan nangyari? First, siguro mga last year po. Last year, okay. Regards po dyan, actually wala pong nilalabas na forms ang NCSC. Kasi ang gusto nga po namin per barangay or actual po talaga na online registration. Kasi po, actually, ang totoo, ang online registration, pero kung pwede nyo pong gawin sa sarili nyo, basta marunong po kayo sa online. So, kung hindi nyo po kaya, pwede pong gumawa niya ng inyong anak. Pero, yung magbababa po ng forms na galing ng DSWD, hindi ko po masasabing yan ay kaakibat po ng NCSC na online registration. Kasi sa totoo lamang po, yung forms po kasi na sinabmit pa ng mga senior mula noon, nung panahon po ng pandemic, di po ba nagsubmit ng forms yung mga senior sa OSCA? So ano po nangyari? Di po ba wala rin po? Walang na-encode. Kasi ang katwiran po kasi nila noon, wala raw po kasing budget para ma-encode po ang mga senior citizen. So, ang papel po ninyo na tenga po sa OSCA, so nung hinanap po ng NCSC po, nasaan yung mga senior, ang tinuro po ng OSCA, ayan yung mga papel, nakatenga lang dyan. So, magkakaamag na po, magkakaanay na yung mga papel ninyo. Kaya po napilitan ang NCSC na makahanap po ng katulad ko na bababa po talaga sa bawat barangay. Para actual po makapag-online registration, mapaliwanagan sila. Kasi kung mga forms po, unang-una, hindi po nila pwedeng i-encode yan sa sarili nila kasi bawal po yan. Lalabag po sila sa Data Privacy Act na kung saan